Amen. Hallelujah. Amen. Ayan. Good evening po sa bawat isa. Welcome po muli sa Dulos for Christ Family. Ayan. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat po si Mark Ray sa pag-lead ng worship. Ay, nalaglag po si Sis Mary Grace. Ayan. Sige po. Magandang gabi pong muli. At sa mga kapatiran na narito, Mimi Rose, kay Ruby, good evening po sa lahat po nandito ka, mga kasama ka namin. At Sis Maria, Sis Janet, habang hindi po natin ating mga kapatiran, start na po tayo. At sa manonood sa online, God bless po, wala pa po mag-e-exhort. Ngayon, wala, hintay habang hinintay po natin, pwede pong pakilid ng prayer. Sis Mimi Rose. At salamat sa testimony, Ma'am Ruby, gawin nga ang Diyos ay napakabuti, tapat siya sa mga anak niya. Dapat sa mga tunay na sumasawala sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Amen po, pasensya po, Mimi Rose. No. Sige po. Sige po. Amen. Sige po, tayo po ay simulan natin ng isang dakilang panalangin na po para tayo po ay samahan, gabayan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, O Lord. Salamat ngayong gabi, Panginoon, sapagkat naging kalooban niyo, Panginoon, minsan pa, Lord, na magkasama-sama, Panginoon, ang anak mo dito sa lupa, O Lord, upang sambahin ka, purihin ka, Panginoon, at Lord, hindi namin, Panginoon, kung gaano ka ka-powerful, Panginoon, ka-sovereignty na Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa, O Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat na ibinibigay niyo po, Panginoon, na kasagutan, katugunan, Panginoon, sa prayer ng bawat isa, O Lord. Ganun din po, Panginoon, Lord, salamat sa mga living testimony, Panginoon, na ibinibigay niyo po, Lord, sa buhay ng bawat isa, na magkaroon kami, Panginoon, ng panghahawakan, pananampalataya at pag-asa, Panginoon, at patuloy na pagtitiwala sa mga works mo, Panginoon, na gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa, O Lord. Lord, salamat, Panginoon. Ngayong gabi, O Lord, i-bless mo, Panginoon, gagamitin mo, Panginoon, na magbabahagi ng salita mo, O Lord. Alam po namin, Panginoon, na ito po'y binhi na magagamit po namin, Panginoon, magiging kalakasan namin, Panginoon, Lord, na ano man ang gawa ng kalaban, O Lord, na ito po ay magre-remind sa amin na panghawakan po namin ng mga salita mo, O Lord. Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan, panghawa, kalinisan ng puso, Panginoon, Lord, at maging karapat-dapat po kami sa iyong harapan, Lord. At Lord, dinadalain ko rin po, Lord, sa mga nasa online, O Lord, sino man makakapanood nito, O Lord, mangusap po kayo sa buhay nila, O Lord, at ikaw po ay tanggapin po nila, Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas, O Jesus. Salamat, Panginoon, ngayon pa lang, Lord, I declare, Panginoon, and I speak life, and I speak blessing, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O Lord. Gabayan niyo po kami at samahan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ito po yung mga panalangin namin sa pangalan ng iyong anak, O Lord, in Jesus' name. Ang lahat may magsabi ng Amen and Amen. 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 Hallelujah. Ayan, may tumatawag. Napindot ko lang po yung yung dulos. Napindot ko lang po yung dulos. Pasensya na po. May tumatawag daw kay Ate Lily. Napindot ko yung Dulos for Christ na na group natin. Pasensya na po. Ayan, kumustahin po muna natin ang bawat isa. Sis Maria, kasi nag-share na sila eh. Sis Maria, ikaw po kumusta? Nag-share na kanina si Ma'am Ruby, nag-pray na. Salamat po si Mimi Rose at kanina din si Sweetie Mary Grace. Po siya, nag-testimony. Maraming salamat. At baka po may gusto kang pagpasalamatan, Sis Maria. Siguro yung good evening po sa lahat. Good evening. Sa atin. Good evening po. Siguro yung anak ko po, na kahit paano sa isang araw ay talagang sa inis ko pinatayan ko ng ilaw. Hindi naman ilaw. Ano ba yun? Yung fuse yung tawag nito, nitong dengue, electricity. Ibinaba mo yung fuse. Binagsak ko. Yung fuse. Di ngayon,
bahay kami, pati yung anak kong dalaga, nakatingin, tapos pinagsasabihan niya ang kuya niya. Umiyak ako dahil wala akong magawa eh. Para bang hindi makita na sumusobra na siya, ganyan. Pero sinabihan din naman ako kasi na-open ko dun sa ano ko na, kasama ko sa trabaho na parang ganito yung nagiging sumusobra yung anak ko. Sabi ko sa kanya, sabi niya, talagang ganyan. Nasa edad siya na 16, ganyan. O sige, tinatanggap ko naman. And then ngayon, nung diskusyonan kami mag-iina, hanggang sa napaiyak ako, hanggang sa umalis na ako sa harapan nila, si Achilles, itong aking bunso, ay sinabihan niya yung kuya niya na ito ganyan kay mama, sabi niya ganon, sinabihan niya ng hindi matanggap ng kanyang kuya kasi feeling niya wala siyang ginagawang masama, which is sa totoo lang sumusobra. Sabi ko, sumusobra siya. Hindi ngayon, siyempre may gap, hindi nakatulog. Hindi siya nakatulog ng gabi ko. Umiiyak siya. Maya-maya naririnig namin umiiyak, umihibi. Tapos, sabi niya itong bunso, sabi niya, inay, sabi niya, ma, baka naman, hindi kaya na sobrahan yung sinabi ko. Sabi ko, teka, ano ba sinabi mo? Huwag kang ganyan kayo ng mama. Tapos yung sobra kang parang, paano ba sa Tagalog yung amay? Yung parang spoiled ka, yung gano'n. Si nanay, si mama, sabi niya gano'n. Yun lang, huwag kang masyadong jet ako parang ginagano niya, ang kuya niya. Tapos after na nga pinagsabihan daw niya ng gano'n, yun nga, magtutulog na kami, tahimik na. Sinaririnig ako naghihibi, tapos napansin din itong bunso, tiningnan niya, kaming dalawa. Yun nga, na sabi niya baka, nasobrahan kaya ako ng sinabi ko. Sabi ko, hindi naman, tama lang, kaya lang kuya mo, kung bakit ba parang, pag sinasabihan siya ng may mga mali siya, para bang, hindi mo maisip na para bang bakit hindi mo alam, parang hindi niya alam na sino yung mali. Sabi ko gano'n, siguro yun nga yung may pagkaan siya, yun yung part na may pagka-A nga, yung A, hindi ko na masabi. Super mild naman, kaya lang, umiyak nga siya, hindi rin ako makatulog ng nahiling kasi nga tulog yun naka sa gitna ng gabi ganon. Hanggang sa kinabukasan pumasok, and then daladala ko sa trabaho yung ganong problema, hindi ko na kaya talaga, sabi ko si God na lang talaga, sabi ko pagkasa Diyos ko na lang, sabi ko ganon. Tapos kung kailangan may baguhin, hindi na ako hindi na lang ako talaga nagsasalita, kaya lang alam naman po bayaan mo, hindi mo pagsabihan, sumusobra sa oras, yung kengko naman niya, or sa school, kapusta naman kaya siya. So, pinabayaan ko, and then pag-uwi ko galing work, siyempre, thank God, binigyan agad ako ni agad ng automatic na wala, parang baliwala, na siya naman pagpasok ko, nakaupo na siyempre, kanyang trono, dito sa harapan ng television, naglalaro. Nakangiti. Di sabi ko, kamusta? Ganyan. Baliwala. Hinalikan ko ang bunso ko, hinalikan ko siya. Hindi baliwala. Parang walang nangyari. Thanks God, at dahil hindi mga nagtatanim ng galit. Na-bless naman ako dahil ako yung problemado, pero siya yung parang baliwala. Ikaw mo nga, di ba, Jen, na sa kanya wala yan. Oo naman, wala nga. Kaya lang yan sa akin naman hindi naman ako mahigpit. Kaya lang siyempre, lagi lang nag-aalala sa kalagayan niya. Kaso hindi naman nakikita ng mga bata yun sa ngayon. Dahil bata pa sila. So, na-bless ako, thanks God, at dahil yung mga ganong agyo nawawala agad. Hindi na nagtatagal na ikaw mo may tanim ng sa puso. Pasalamat ako sa Panginoon dahil at least nasabi ko rin ulit na at least naiparaman ko na
kabila ng nag-away kami, umiyak ako. Pinakita ko sa kanya na, sabi ko, mahal naman kita eh. Sabi ko gano'n, dahil nag-aalala na ako sa'yo. Niyakap ko, ningalikan ko, para mapadama niya na kabila ng aking pag-iyak. Eh talagang may nararamdaman akong hirap. At pinakikita ko sa kabila ng nararamdaman akong hirap sa kanya, eh, mahal ko pa rin siya. So, thankful to God dahil natanggal yung, hindi nagkaroon ng gap, hindi nagkaroon ng malalim na sugat, at least wala talaga. Salamat. Oh, sabi ko eh. Yeah, nahingi ng ulam. Kumain na kanina, kakain ulit ngayon. Yung panganay ko. Salamat sa Panginoon. So, yun po. Saka, smooth naman po yung work ko. Thank God. Salamat sa Panginoon. Blessed day sa trabaho. So, feeling ko na nga lang din po, eh, yung bago kong work at yung, sabi ko nga kung kailangan magamit hindi ako ni God sa pangalawa kong another trabaho ko ulit. So, paglipat ko, eh, gamitin ako ng Panginoon. And, ewan ko kung talaga bang tinatawag niya ng panahon na ako talaga mag-drive para magamit sa kung sa paglilingkod kay God, kung ano man, kung kailangan ko mag-drive, sabi ko, Lord, eh, wala, nangangapa po ako, Lord. Sabi ko, kayo po talaga ang mag-guide sa akin. Bulag ako, hindi ko alam kung ano mangyayari kasi may kokose ako, tapos magtatrabaho ako, magbabayto, maggagambaro, pero kailangan ko ang chikaran ng Panginoon. Hindi ko kaya, Lord. Kaya ko kayanin ko dahil kasama ko siya. In Jesus' name. Amen. Amen. Yun po. Amen. Hallelujah. Salamat sa pagkilos. Ay, Nakamute ka dyan. Nakamute pala ako. Yan. Ayan. Amen. Narinig na po. Ayan. Salamat po, salamat. Tunay nga po tayo mga nanay, ano? Talagang mga anak. Pero, hindi po yan burden. Kung hindi, it's their, part of growing up na talagang kailangan nilang maging matatag, lumago. At talaga yung gabay natin, kaya kailangan natin ng gabay ng Panginoon para maigabayan natin sila according to God's will. Pinagkatiwala sa atin, kaya naway isakatuparan natin. Ayan po. Since ngayon din po ay meron yatang binuksang bagong gawain si Mimi Ana. So, nandun po yung iba nating kapatid. And si Pastora Elsa ang ating pong speaker ngayon. Hindi ko po alam. Andito na si Chang Emily. Tapos na po ang gawain nila, kaya naka-join na sila. Ayan na din si Ate Ana. Hindi ko po alam, Chang Emily. Kumusta po kaya si Pastora Elsa? May problem po ba sa pag-join niya? Nahihirapan po ba? Hindi nga daw po siya makapasok. Hindi makapasok. Gusto niyo po sa na lang tayo? Balik po tayo sa sa Messenger. Pag hindi po makapasok si Pastora, balik tayo ng Messenger. Try ko pong tawagan sa Messenger. Tingnan ko kung magjo-join siya. Hindi daw makapasok Si Chang naman naka-join. Andito na po si Chang eh. Ay, nalaglag uli si Chang. Hindi na ba? Kanina nandito na po siya. Dalawang beses na pong nalalaglag si Chang Emily. Balik po kaya tayo doon. At least doon napaparing natin. Dito kasi hindi natin maparing. Ano po sa palagay ninyo? Saan tayo babalik? Sa Messenger. Kasi hindi daw po makapasok si Pastora. Hindi makapasok si Sige. Pasensya na po kayo mga kapatid.
At hindi daw po paki-remove mo yung ano mo doon. Wala Ate Ana. alin. Sige, punta na. Sige po, lipat po tayo doon kasi hindi daw makapasok si Chang Emily. Nag-miss ka, Jen. Sige po. Sige po. Pasensya na po. Pasensya na po. Lilipat lang po tayo sa sa Messenger kasi po yung ating speaker at yung iba po nating mga kapatiran ay hindi maka-join. Kaya doon tayo pupunta sa Messenger. Ayan. Dito tayo, pasensya na po. Bakit ang blurred? Tapos naka-data. Hindi makakapasok kapag data tapos maliit lang yung gig. Yung data may problema system. Kahit internet ang tapos umuulan pa dito sa amin, may bagyo. Ay, ganun ba? Yun ang Ganun po ba yun? testing. Ay, iniinitan na ako. Mainit po dito, Mimi Rose. Sige. Sobra. Init kaya laging nakatubang damit ko, tapos nakapanty lahat dito. Alam tao ba? Tipid na tipid kami sa damit. Ako. Maulan na. Ayun, buti mo. Paano po yan? Di na nakaano si Ruby, wala na. Wala na, oo nga. Ayan. Wala, may... Ito po, pasensya na po. Ito po ang kaganapan behind the scene. Behind the scene. Ayan. Sige po. Si Ma'am Joy. Pambihira. Ayan, eto na. Dito po tayo. Bakit parang ang dilim ko? Madilim ang aking paligid. Blurred ang aking Madumi ba yung lens ng cellphone ko? Nakamute ka ulit, Jen. Hindi ka naririnig, Jen. Ayan ang Young Emily. Nakamute nga ako. Ayan, si Jan. Ayun, nakapasok na sila. Kanina nakapasok na si Chang. 2 ulit. Nasa... Ito. Young Emily, asa po si Pastora? Okay. Ano pong pangalan? Ano pong pangalan? Annabel. Ay, Annabel. Elsa pala, sorry po. Opo, Elsa. Inano na yun dito ni... Hindi ko makinig. Elsa. Ano po muli? Maria. Nag-unit. Ba't hindi? Hindi mabarik. Ikaw. Opo. Nagsipa sa dilit siya. Ay, sa Gmeet po siya pumasok. Marinyas po. Kinig daw po Ate Ana kung nakita. Nasa Gmeet po siya. Nandun po kami, 3 kanina eh. Pati si Ating. Nasa Gmeet po.
Hala. Bumalik po kami dito kasi akala namin ano. Paano kaya to? Ay, ayan na po si ano. Ayan na. Hello world. Philippines. Mabuhay. Ayan! Ang hinang-hina ng internet namin. Wala kaming net. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sisters in Christ. Ayan po. Nice to meet you. Nice to meet you po. Ayan. Ayan, magpakilala po tayo kay Pastora. Umpisahan ko na po. Ako po si Jeanette, ang inyong lingkod. Magandang gabi po. Ayan, dito po kami sa Japan. Ayan, ikaw na po sunod, sa Ate Lily. Ako po si Lily, kapatid ni Sis Janet. Guys, at sa kapatid ko kami. At po kasi po kami na makakama ka namin dito, Pastora. At ganda po na Lily, kanila nakilala rin namin si Ateng. Salamat po sa Panginoon. At tatlo po nagpupupuman. Ayan. Kami po tatlo, si Ate Ana, yung pong isa, nakasalamin, kapatid po namin yan. At si Maria. Si Maria po sa lugar po. Oo, bayaan mo silang magpakilala, Ate Lily. Sila magpapakilala. Don't. Ayan. Hello po, si Pastora po. Ako po si Sis Ana. Kapatid po ako ni Sis Janet, saka si Sis Lily po. Ayan. Ayan. So, pagpanigan po. Good evening po. Ako po, si Maria Nani po. Ka-member din po ako ng HTC Morning Devotion. Nice to meet you po, Pastora Elisa. Pastora Elsa. Opo. Maganda nga po kayo. Maganda nga po kayo sa gabi. Yeah. Amen po. God bless po. Ayan, welcome po sa Dulos for Christ. Ayan po, papakilala ko din po sa'yo si Mimi Rose. Hello, Pastora. I miss you. Ayun po. Sino ba ito? Di ko po ito kilala eh. Sobrang kilala. Ayan. Bilang kilala. Ito po kayo ng Villa Marina. Amen. And amen. Salamat po sa pagpapaunlak po, no? Na kahit magamit gabi, amen. Praise God po. Excited na po kami. Yes po. Amen. Kaya lang po biglang nagluloko ang aming net. Ang lakas po kasi ng ulan itong mga nakaraang oras. Kaya sobrang nakaka-excite din po na makakasama po kayo. Makakilala po kayo through online. Kasi po ako ay lagi pong nakikinig lang sa kwento po ni Chang Meli. Ayan. Kaya sabi niya nakaya po nung ako po ay isama po dyan sa inyong group chat. Ay, sabi ko, nagulat po ako nagulat and excited din and blessed sapagka kayo po ay aking makikilala through online. Ayan. Kasi po, base po sa mga kwento po ni Sister Emily o Chang Meli, ayan, binenta na po niya kayo sa akin. Na magaganda. Ayan, ang ating mga kasisteran. Ayan po. Di ba, Chang Meli? Kami rin po ay tatlong magkakapatid na kung kanya pong ibinibida. Pero kami po ay lima tayo, Chang Meli? Ito, no? Isang lalaki lang. Ayan. Kaya po rin po kami babae. Ito, oo nga, ito lang. Oo nga. 6 na lang. So, di ko na po panatagalin ang ating pong mensahe po sa gabing ito. Kaya tayo po ay
Kaya magbuklat. Sama-sama po tayong magbuklat sa aklat po ng 2 Peter. Ayan. O pangalawang Pedro, sa pangalawang sulat po ni Pedro 3:18. Nakita na po ba? At ito po ang sinasabi po sa sulat po ng ating pong Panginoon. Maingay. May nag-iingay po dito eh. Yung aming pusa, maingay. Ano po, sorry po. Sabi po ito, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na Yesu Cristo at sa pagpapakilala sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Lahat ay panandali ang yumuko at manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong mga salita. Tunay nga pong kaibuti mo, Panginoon, sapagkat tunay nga ikaw ang aming Diyos na patuloy na pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Lord, ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito sapagkat ako po ang napili bilang maging speaker sa gabing ito o sa oras ito, Panginoon, saan ako man ng mundo. Lord, katagpuin mo pong bawat sa amin at maging daluyan ng pagpapalang spiritual sa bawat isa. Lord God, patuloy ka pong manguna at maging sentro ng amin pong online fellowship, Lord God. Pinag-isa po kami ng layunin, hindi kay amin pong maparangalan. Saan man po kami naroon, patuloy ang iyong presensya, ang aming maranasan sa oras na to. Lord, muli, salamat po sa pagkabasa ng iyong mabuting salita at ang mabuting balita na hatid sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong karangalan, at pinakadakilang parangal ay sa iyo lamang. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Ayan. Amen. Tunay nga po na ang Panginoon na kung siya po ang mangungusap sa buhay po ng bawat isa. Ang ating pong pananampalataya ay patuloy pa rin pong proseso. Ano po, kahit na po tayo ay nakatanggap na sa ating Panginoon. Process, ika nga po. Dapat po sa process po natin, magkaroon po tayo ng progress o paglago po sa ating buhay pananampalataya bilang isang Kristiyano. Kahit na po tayo ay maging pagong sa ating pong pagrakbang, subalit nagkakaroon po tayo ng movement how to praise and glorify God. Amen po ba? Ayan. Amen. At tunay nga po, salamat po sa pagkakataong ito na ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang sa inyo po ay, actually po ako kinakabahan, ano po? Kinakabahan po ako. Sabi ko, ano kaya yung aking mensahe? Sapagkat sabi po ni Sister Emily, Chang, ikaw yung speaker, sabi niya, gano'n sa dulos, sabi niya. Actually po, kagabi dito, ka-online fellowship po namin si Brother Ramil. Kaya sabi ko, wala ano pang sasabihin ko, ano bang conclusion ko, sabi ko nga po kagabi. Share ko lang po. Sabi ko, brother, yung buhay mo, isang malaki ng patotoo sa amin. At sa mga kabataan na atin pong hinahatil at kasama sa oras na to. Sabi ko nga, kasi ang topic po namin kagabi ay how to grow o paano pa po tayo higit na lalago. Huwag po nating tignan kung ano po yung gagawin ng mundo sa atin. Bagkus sa Diyos po kako tayo umawa. Ay sabi ko, yung buhay mo isang malaking patotoo na sa amin. Sapagkat umalis ka sa iyong comfort zone upang magpahayag ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga po, niloloko pa nga po siya kagabi, sabi ko, brother, nilipat ka dyan para maging isang tulay o daan para mas marami pang kaluluwa ang siyang mapalapit sa Panginoon. Sabi ko, hindi ko gagamitin yung salitang itinapon, Ay, opo, sabi naman yan. Kasi alam kong may plano pang Lord sa buhay mo. Kasi kung hindi po natin iti-take risk yung mga pag-unlad po sa ating pananampalataya, ay magiging bonsai po tayo. Katulad po ng ating pong teksto sa gabing ito. Sabi po ito, sa halip, patuloy kayong lumago
sabi po rito, sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na sa Yeso Kristo at sa pagpapakilala sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhati, yan ngayon at magpakita. So, do not afraid to preach the gospel of God. Sabi ko nga po, lagi ko po itong ipatotoo. Kami po ay 7 magkakapatid. Ako nga po yung pinaka-bata sa kanila. Subalit sabi ko, nagkaroon ako ng katanungan sa aking kaisipan. Sabi ko, Lord, bakit ako? Sabi ko, ba't ako na mangangaral sa mas matanda sa akin? Di po ba? Parang kung sila yung mabibigyan ng pangaral, parang sabi ko parang hindi yata akma. Kasi ako yung pinakabata. Pero subalit, ang Diyos po, kung tayo po talaga ang napili, wala sa edad, wala sa estado ng buhay, sapagkat nakikita lamang po niya yung ating desire na makapagpuri at makapagbigay kaluguran po sa Kanya. Yan po yung tanong ko po dati. Hanggang sa ako po ay, una po, siyempre, regular member, tagalinis ng church. Una po, tagalinis ng church. Nung ako po ay nagsimula sa aking pagsunod sa aming magulang, kumbaga po wala pa sa aking ginagap, di po ba, hanggang sa naging taga-tamburin, ayan po. Then, kalaunan, hanggang sa tumagal ng tumagal, siyempre po natututunan na natin ang tumayo, higit ang manalangin sa ating Panginoon. Sapagkat natututunan na po natin, sabi ko nga po, kahit napagong, umabante po tayo sa ating pananampalataya. Kaya nung ako po ay itinalaga bilang isang assistant pastors dyan po sa Villa Marina, sabi ko, level up. May level up na. Sapagkat nakikita ng Panginoon, yung pong paggagaran natin at naisip po natin sa paglilingkod. Hanggang sa ako po ay naitalaga bilang isang reverend pastor ng ating head pastor sa biyaya at habag po ng ating Panginoon. Sabi ko, kaya ko ba? Hindi po ba? Kaya ko ba to? Diba, nangangatanda sa'yo, di po ba? Parang pag nakapagbigay ka ng tawag ito, yung sermon, di po ba minsan hindi po maiwasan dahil salita po ng Panginoon yung ating ipapahayag. Sabi ko, matagal po nag-sink in sa akin na ako ay isang reverend pastor na mag-explore na ng higit at mas magiging malaki na yung obligasyon sa paghahayag ng salita po ng Panginoon. Sabalit, kung titingnan po natin, sabi nga po dun sa Colossians, and whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Sabi nga po, huwag po nating tignan yung sasabihin ng ibang tao. Huwag po nating titignan yung ating kapaligiran. Kaya po natin yung ating focus sa pananampalataya po natin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos po, hindi niya po tayo ilalagay sa ating pinalalagyan as a Christian na hindi po natin kakayanin. Kaya napakabuti po ng Lord, bagamat hindi po ako nakapag-aral ng theology, ako po ay nakapag-SOL lang ng number 1, subalit ang Lord po sa biyaya po niya at habag, yung maiangat niya ang estado po ng ating pananampalatayan. Sapagkat ang ating pananampalataya po ay a long process po, hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Alam ko pong alam niya na ang kwento ni Conejo at ni Pagong. Di po ba? Sila po ay nagkarera, subalit naging kampante po si Conejo sa kanyang takbuhin. Dahil alam niya na mas mabilis siya kay Pagong. Naging kampante siya as a Christian. Huwag po natin hayaang maging kampante yung ating pananampalataya. Gawin po natin ito ng kaakibat na paggawa, pananampalataya, upang marating po natin yung landasin, ang finish line, hanggang sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon. Ang kailangan lamang po natin, hakbangan yung ating pananampalataya upang tayo po ay lumago sa ating pong pananampalataya as a Christian.
lagi po tayong mag-focus sa landasin na nais ng Diyos. Alam ko pong marami na pong mga nag-share po sa inyo ng Word of God. Alam ko pong marami na rin po kayong narinig at natutunan sa salita ng Panginoon. Kaya tayo po ay nagpapalakasan at nagbibigay ng encouragement para po maghigit pa pong magpatuloy po sa landasin na patungo sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. Ayan po si Siyang Meli. Alam ko po na active din po yan sa inyo pong mga online gawain. Kaya sabi niya, sige, Chang, sabi niya, sasabihin ko na kung pwede kang i-join, sabi po niya. Kaya I am blessed po na makapag-share din po ng Word of God po sa inyo. Kaya kailangan lang po natin gawin, tayo po ay mag-focus sa ating pananampalataya na meron po tayo at no turning back na po sa dati nating buhay. Sapagkat pinili na po tayo ng Panginoon, hinango na po niya tayo sa dating tayo noon. Kaya ano man po ang ating kalagayan, sabi nga po sa awitin, ano man ang maging sitwasyon, ano man ang maging panahon, ika'y pupurihin. Ayan po. Kaya napakabuti po talaga ng panahon ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Alam ko pong tayong lahat ay pinagpapala sa ating pong pananampalataya sapagkat alam ko po na wala po tayo dito kung hindi po tayo nag-bless ng ating Panginoon sa ating pong pananampalataya. Kailangan lamang po natin ay higit pang magpalakasan sa pamamagitan ng kanyang mga salita at higit, sabi nga po, lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon. So wala naman pong saganang atin kung hindi ang Diyos po ang siyang nagbibigay po sa atin ng gabay at patnubay sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya lagi po natin isipin, ang ating pananampalataya po ay isang patuloy na proseso pa rin po sa ating landasin patungo po sa ikakalawalhati nating Panginoon. Dahil alam ko naman po na tayo po ay obedience, yung kalooban ng Diyos, susunod po natin through learning, di po ba, ng mga salita ng Diyos. Patuloy pa rin pong nag-aaral, proseso, with the progress. Katulad nga po ng isang mag-aaral, wala naman pong isang 7 years old na napunta na agad sa pagiging kolehiyo at graduate na ng kolehiyo. Di po ba? Step by steps ang kailangan po nating proseso sa ating pong pananampalataya. Kaya hingin na lang po natin at dalangin sa Panginoon yung patuloy po na knowledge and wisdom, protection na nanggagaling po sa Panginoon. Sabi nga po, walang makakarating sa Ama maliban sa ating Panginoong Jesus. Kaya, sisters in Christ, saan man dako ng mundo, saan man batid ang tinig ng ating Diyos, tayo po ay magpatuloy. At tulad po ng pagong, maliit man ang hakbang, pabagal man, subalit nagkakaroon po tayo ng pag-unlad at paglago po sa ating pong pananampalataya. Kaya ulitin ko po, mga kapatid sa pananampalataya, and whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Kaya kailangan lamang po natin lumabas sa comfort zone na okay tayo. Regarding po sa ating faith, kailangan po nating explore yung nais ng Diyos sa ating po mga buhay bilang isang mananampalataya. Sabi nga po ni Brother kagabi, magitan na ating panalangin. Oops, pasensya po. Pag-isa ng Word of God. Yan po, meditate day and night, sabi nga po. Yung pong ating pag-attend ng ating pong mga regular Sunday services and sharing the Word of God. Ayan. Yan po yung aking natutunan. Higit pang nakalagdag ng kaalaman sa akin po nung kami po ay nag-fellowship kagabi kasama po ng mga kabataan. Kaya araw-araw po o minuto-minuto learning ng salita po ng Panginoon. Yan po yung ating sandata sa ating buhay spiritual, yung pong salita po ng ating Panginoon. Kaya iwas-iwas na po natin ang lahat ng gawa ng kaaway sapagkat wala na pong
puwang pa sa atin ang gawa po ng kaaway. Basta tayo po ay magpakatatan higit sa ating pong pananampalataya. Kaya wag po tayong tingin sa kaliwan habang tayo po ay naglalakad patungo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tayo po natin, akin lang pong binibigyan ng example. Kapag may hawak po tayong baso, puno-puno po ng tubig, pag tayo po ay naging magalaw o nagtingin-tingin pa sa ating kapaligiran, di po ba mabawasan po? At kasi di tayo nagpo-focus, paano po siya mananatiling puno? Kaya gawin po natin lagi, punuin po natin ang ating pagkatao ng presensya ng Panginoon. Let our inasan po ng Panginoon. Kaya lagi po tayong makinig. Sabi nga po, ang pakikinig ay bunga na po ng ating pananampalataya. Kaya sa halip, patuloy kayong lumago. Kaya sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakakilala sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailan. Kaya alam ko po na tayo po ay lagi pong punong-puno ng kanya pong mga salita at huwag po tayong maging bonsai. Sabi nga po, ang bonsai po maganda lang sa paningin natin yan. Subalit kung hindi yan mamumunga, yung regarding po sa ating spiritual life, di po ba, ang bonsai ay makit lang pero hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Kaya tayo po ay mahalintulad nawa na binhi na natanim po sa matabang lupa, nagkaroon po ng mga bunga, buhay espiritual, at ang bunga po ng banal na espiritu po sa ating buhay. Na po, alam ko po ito po yung mga narinig nyo na, subalit ang salita po ng Diyos, kahit paulit-ulit na ipinapahayag ng iba, patuloy pa rin po na ito po ating nararanasan yung presensya ng Lord. Alam ko po na tayo pong lahat ay napagpala sa gabing ito at nawa po ay manatili po tayong matatag at lumago sa ating pong pananampalataya bilang isang mga Kristiyano at mga anak ng Panginoon hanggang sa muling pagbabalik po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan lamang po, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Amen, amen. Nakamute po ba ako? Hindi ako nakamute. Amen. Maganda pag Gmeet, nagpupuso tayo, no? Lumilipad ang puso dito, hindi lumilipad ang puso. Yes. Amen. Maraming salamat po, Pastora Elsa. Kami po ay nagagalak sa pagpaunlak nyo sa amin at sa inyo pong powerful message sa amin ngayong gabi. Napakasimple na. Parang ngayon ko napapansin, no? Ang mga pastora ng GSM, simple ang mukha, nakangiti, simple ang mga words, pero matindi yung dating ng salita. Di po ba? Yung meaning ng kanilang mga binabahagi, parang katulad ni Pastor Tim, nakangiti, pero yung salita nananampal. Di po ba? Amen. Salamat po sa Panginoon. Pasensya na po. Salamat sa sa pagbahagi niyo po, pagpagamit niyo sa Panginoon para maipahayag ang kanyang salita. Panggising na naman, mga kapatid. Ayan po. Maraming salamat. Dadagdagan ko na po. 3 din po kaming nandito at ako din po ay bunso. Ako din po ay bunso. Kaya relate ako kay Pastora Elsa. Nakakatuwa. Sabi ko, wow, parang pareho kami pero salamat sa Panginoon po, sabi nga, walang nahuli, walang nauna, at walang maganda at walang pangit. Naluan ng iba. Pero lahat po ay pantay-pantay sa Panginoon. Walang bata, walang matanda. Kaya wag pong sabihin ng mga nauna na veterana na sila ay mas marunong. Kapag hindi po kayo ang itinalaga ng Panginoon,
Pag bunso ang itinalaga, bunso ang magsasalita. Amen. Glory to God. Wala po yan sa tagal. Kahit po bago pa kayo, wala po yang sabi nga ni God, I will have mercy to those whom I want to have mercy. So, siya po ang may karapatan at kalakasan, kapangyarihan na gawin ito. So, kung ang gusto niyang bigyan ng 5 denaryo at 1 denaryo, siya po nakakaalam. Wow! Magbibigay ng susi ngayon si Ma'am Joy. Ayan po, sa mga nanonood, pasingit po. Sa mga gustong bumili ng bahay, ayan, si Ma'am Joy nagdi-deliver ng napakalaking susi. Magbibigay siya ngayon ng bahay. Susi ng bahay. Blessed, sana po ang titira dyan sa bahay niyan ma-bless at tunay nga po na biyaya ng Diyos ang tahanang yan mag-umpisa ng kanilang maligayang pagsasama, hindi umpisa ng pag-aaway dahil sa pera. In Jesus' name, amen. So, ang ating pong verse tonight is 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in the grace. Hallelujah. Mga kapatid, hindi po sinabing love. So, don't say that, hala ko ba Kristiyano yan, ba't di mapagmahal? Kaya nga, grace, mga kapatid. Let's grow in grace. Huwag mong hanapan ng pagmamahal ang isang taong hindi marunong magmahal at hindi pa natututo. Amen? So, grace tayo daw po lumago dahil yun ang kailangan natin. Bigyan natin ng awa. Sa ibang translation, awa. Sa ibang translation is love. Depende po sa gamit. Pero para sa atin, kaawaan natin. Huwag nating hanapan ng pagmamahal. Kung hindi niya tayo minamahal, okay lang. At least bigyan natin ng kaawaan pala natin. Kaawaan natin. Dahil, lalo na po yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon o hindi pa malalim, hindi pa talaga nagsisink in, 20 years na sa church. Parang parang kahit 20 years ka na sa garahe, hindi ka magiging car. Okay? Parang ganon. So, kahit 20 years na sa church, hindi pa rin. Hanggat hindi ito nagsisink in, hindi tayo natatransform, hindi po talaga tayo magiging tunay na Kristiyano. Kaya wala pong nauuna, walang nahuhuli. So, don't be intimidated by the old ones. Tanda lang po yan, edad lang yan. Pero, ang mahalaga is yung calling ni God at yung pagtawag ng Panginoon at yung grace ni God sa atin. So, kung natanggap natin ang grace from God, let's give grace also. Kung hindi pa natin naunawa ng kapatawaran at ang pag-ibig, let's grow in grace, mga kapatid. Kasi una natin yan natanggap Kinaawaan tayo ng Panginoon, di po ba? So, yun din ang una natin ibigay. And, of course, knowledge. Knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi po knowledge na pagalingan. Sabi nga ni Pastora Elsa, hindi din po ako nag-aral. Pareho po kami. Hindi po kami gumraduate sa mga seminaryo or mga kung ano-ano pa man. Direct po kami niya, appear tayo dyan, Pastor. Appear tayo dyan, Pastora. Direkta lang po kami sa banal na Espiritu. Kung ano po ang katuruan na high five. Kala ko high five lang. High 10 talaga si Pastora. High 10. Low 10 pa po. Low 10. mga estudyante, ang sarap Low 5, low 5, low 10, high 5, high 10. Okay? Ayan po, hallelujah. Para sa Panginoon po lahat ng kapurihan. Doon nyo po makikita. Marami po talaga ang gumraduate pero wala sa gawain. Di po ba? Hindi nabibigyan ng lugar. At hindi rin. Pero ganun pa man, wala naman po yan sa title. Nasa puso po yan. Ayan. Ay, hindi ako naka-iPhone. Walang lalabas na puso. Anyway. Ayan. Nagpuso na lang tayo dyan. Ayan po, And, tunay nga po na kapag ikaw po ay, inatasan ng Panginoon, tunay nga po na yun ang mas importante kesa po sa mga, hindi ako ina-anoint ni Pastor. Ay, hindi ako pinapansin. Ang dapat po dito, magkaroon daw tayo ng knowledge of our Lord and Savior. Hindi knowledge na kaisipan, kung hindi knowledge. Kasi the more we know Christ, the more we know Jesus Christ, the more you will trust Him. The more you rely on Him, the more you will believe in Him. Kahit pa words lang yan na nababasa mo, ano ba to? Luma na, pira-piraso na ng Biblia Kahit pa iPhone pa yan, kahit Android pa yan, ano man yung gamit mo, luma. Kahit anong translation yan, as long as
na makikilala mo si Jesucristo bilang totoong Kristo, bilang love of God, bilang Savior, bilang lahat na po, no? Our Counselor, lahat na po, nandyan na. Pag nakilala mo siya, sasabihin mo talaga na, He is my foundation. Kaya nga po, sabi ni Pastora kanina, okay lang nagapagong ka, malapagong ang iyong paglago. Okay lang na malapagong ka. Diba? Wag lang na hindi ka lalago. Sabi niya, ang cute mo naman, hanggang ngayon bonsai ka pa rin. O diba? Wag ka lang daw manatiling bonsai na cute. Kailangan mo ring mamulaklak, mamunga. Di po ba? Huwag ka lang manatiling cute. Pa-cute ka lang, adornment ka lang sa church. Hindi ka lang po doon taga-palakpak at taga-ano. Pero sometimes, you have to palakpak din kahit wala. Kasi kailangan talaga ng may taga-palakpak. It encourages also yung ibang, lalo na po yung mga umaawit, lalo na yung mga bago. They can feel the presence of the Lord through that also. Pero hindi ka po mananatiling nakaupo, mananatiling dyan. May kanya-kanya po tayong gawain sa Panginoon. Sabi nga po ng isang kaibigan ko, sabi niya, alam mo, last time po kasi last month, may dumalaw po ditong singer po siya, Christian singer from Brazil, si Ana Paula Valadao. Siya po ang ang isang sikat na Christian singer sa Brazil na dati po nung nasa ibang church pa kami, talagang yung mga kanta namin, yung mga malaan na Paula Valadao din kami. Pero ngayon iba na, mga ganyan na kami. Amen. Pero ayan po, dumating siya doon at this time nung pumunta siya sa sa MAC, Misaw Apoyo, sa Tokay area, sa Nagoya po kasama na niya yung anak niya, nag-perform po sila, no? Grabe po yung manifestation ng Holy Spirit. Sabi niya, alam mo, 20 years na akong Christian. Ngayon ko lang naramdaman yung manifestation ng Holy Spirit. Grabe yung parang, alam niya, nabaptize siya ng Holy Spirit. Pero yung feeling na gano'n habang umaaway talaga si Pastora, grabe, iba daw talaga. Alam niyo po ngayon, hindi naman sa sabi niya, God, paring daw po si Sis Rhea. Nakapasok na po ba si Sis Rhea? Maraming salamat po sa pwede. Sabi niya, 20 years na akong Christian. Ngayon ko lang naramdaman. And to think na 20 years na ako, wala pa akong ginagawa sa Panginoon. Sabi niya, buti ka pa. Nag-morning devo. Sabi ko nga, ang tagal nga bago ako sumunod sa Panginoon Tagal na niya sinasabi, ngayon lang ako sumunod. Di po ba? It took me 20 years ba? Ay, hindi naman 20. Bago, sumunod. Di ba? Pero at least, salamat po sa nagparing. Ayan. Pero at least, sumunod. At saka ngayon, di bali na 2 dekada siyang nagpalago. Malapagong nga talaga, pero okay lang. Ang importante, hindi lang tayo cute na bonsai. Hindi mabagal ang paglago. Pero at least ngayon, mamumulaklak na siya. Sabi niya, magi-start daw siya ngayon, magpa-participate na siya, saan man niyang cell group, saan man niyang magpa-participate na siya. It really motivated her. Bakit? The knowledge, nakilala niya. Imposible. Kung si Pablo, si Saul, the moment na nakilala niya, si God, sabi niya, Saulo, why do you persecute me? Lord, sino ka? Di po ba? And the moment na nakilala niya, nag-meet na sila, it changed. Wow, radically. Snap of a finger, blink of an eye. Hindi po ganon, 3 days. 3 days siyang bulag. Di po ba? Hindi naman pala blink of an eye. Nawala lang yung kanyang paningin. Di po ba? So, nakilala niya. Knowledge of our Lord Jesus Christ. Grabe po, no? To Him be the glory, both now and to the day of eternity. Grabe po. Kaya tayo po ay namumuhay na magbabalik lang ng kalwalhatian sa Panginoon. Hindi po tayo mamumuhay na marunong na ako, dapat nasa pulpito na ako, tagal ko na, dapat nagsisilbi na ako. Di po ba? Pastor na ako, you should treat me as one, di ba? Alam niyo po, isa pong talaga, may pagmamalaki kong pastor, isa sa mga pastor na nakilala ko. Super humble po talaga yung pastor namin. Grabe. Hindi po yan, hindi siya
ano yun, nag-aatubili siya po, maglilinis, siya. Hindi po yan nagre-required, hindi ikaw sa ganito, ganyan. Talaga pong lahat, all out siya. Sila, hindi siya yung mga, tapos mapagpasalamat, nakita ko na after pala namin, alis na lang kami, nagwawalis lang kami, napansin ko isang beses, yung palang mga wire ng mic, iniikot-ikot na pala niya yon. Talagang napaka ng mga Japanese po, talagang iikot-ikutin nila pa yun, bawat wire. So, napansin ko, so, hindi ko na kailangan pang magpautos. So, I started na bawasan yung trabaho nila, po. Nakakatuwa. Kahit man lang yung mag-ayos ng upuan afterwards, yung mga ganon, hindi po talaga nagre-required, hindi na nagsasabi ng kung ano-ano po. Tsaka, pag may tinanong ka, laging, tanong muna natin sa Panginoon. Yung ganon, nakatanong agad siya. Hindi yung, ayon sa experience ko, may nalaman ako, never ko pa po siyang narinigan ng ganyan. Kaya nakakatuwa po and marami pa pong pastor na katulad nila in any ways, in every ways. Tsaka alam niyo po yung pastora namin, super humble. She never looked at our dress. Wala siyang kami may mga color coding pa kami minsan. Kami may mga uniform, nakadulos for Christ po kami, di po ba? Pero alam niyo po siya, hindi. Talagang grabe. Grabe po talaga. Wala siyang wala sa kanya yung panlabas. Talagang sasabihin niya, God's will. Puro God's will. O tsaka, pabayaan mo yan. Ang mahalaga yung yung puso, yung relasyon niya sa Diyos. Yun lang. Kaya sabi ko nga, grabe ang pagkakilala nila sa Panginoon. Po. And talaga pong yan. Now and to the day of eternity. At ngayon po, nakilala natin si Pastora Elsa. Thank you so much po, Pastora Elsa. Although, hindi pa po tayo nagkita, ni minsan hindi nagkausap, but the willingness of your heart to serve God, ay grabe, andun po. Kaya maraming salamat po. Dahil hindi nagdalawang salita si Chang. Pag sabing, kayo daw po, ngayong Webes na, ay, always ready. Talaga nakakatuwa po, kasi doon mo makikita ang ang puso, kababaan loob ng isang tao na pastora na a-attend sa isang ganito. Hindi pong gano'n, yung marami po ko din kasi ako nakilalang pastor na parang hindi mo makausap, hindi mo malapitan, sa sobrang kabisihan ng buhay nila, po. Talagang ang hirap. Buti na lang wala kayong sekretary na magpapa-sked pa kami. Amen. Praise the Lord po. Salamat po sa inyong mapaglingkod na puso, po. And nawa po ang inyong lugar kung saan man po kayo nagpapastor. And nawa po tunay na po yon, basbasan, biyayaan ng Panginoon. Sabi mo nga po sa Colossians kanina, po, in everything we do it for the Lord. Ayan. Kapag yan ang mindset po talaga ng bawat isa, ay naku po, sigurado, wala kang hihindian, wala kang aayawan, wala kang pipiliin, po, wala kang itutulak, kabigin. Ayan. Colossians chapter 1 verse 10 po. Sabi niya, so as to walk in a manner worthy of the Lord. Talagang dapat po ang ating pamumuhay. Dapat talaga sa paningin ng Panginoon. Fully pleasing to Him. Bearing fruit in every good work. Tandaan po natin, every good work. Dapat daw nagbubunga, hindi pwedeng cute lang, hindi pwedeng title lang. Dapat may bunga. And increasing in the knowledge of God. Hindi po nawawala ang arunungan na nagmumula sa Panginoon. At pagkakilala natin sa Panginoon, sa Diyos. Kasi kapag hindi po yan nagmumula sa Diyos, sarili lang kaisipan at atin lang, ay naku, sasagutin natin yan sa Panginoon pagdating ng panahon. And according po sa Revelation, lahat may iwan. Pero ang good works natin, hahabulin tayo hanggang langit, mga kapatid. Kaya, wag po natin hayaan tayo ay maging adornment lang sa church. Tayo po ay magsilbi sa Panginoon. In every little thing that we do it for the Lord. Kahit po yan ay pagpulot man lang ng candy, balat ng candy, o ng tissue na paghugot ng tissue, may naiwan na kapiraso, kahit na ano pa man po yan. In every little thing that we do, let's do it for the Lord. Amen? Yung pagpalak po sa church, pagpalakpak sa mga umaawit, naku po,
Yung pag-appreciate nyo, ang ina-appreciate nyo yan si God. Ano po? Kaya wag nyo sabihin, pinili ba yan ni God? Umawit dyan. Oh, don't doubt. Don't doubt. May dakadahilanan po kung bakit yan umaawit dyan, bakit yan nagsasalita dyan. Lahat po, may kadahilanan ng Panginoon. At kapag siya naglagay, ibig sabihin, it's perfect for, or someone might be needing that, to hear that. Ano po? Kaya maraming salamat po mga kapatid. Pag-pray ka po namin ng inyong ministry, Pastora. Maraming salamat po ngayong gabi. Ano pong pangalan ng ano nyo, ng church nyo po, Pastora Elsa? Sa ano po, sa Saints Ministry din po, Villa Marina Kulaylay Chapter. Ayan. Ay, Kulaylay. Pareho po kayo ni Chang Emily? Opo, dun po ako nag-church. Andun po ako pag Sunday. Maghapon po kami nagdadalda after ng church. Kaya nagbebenta po kanya kayo sa akin. Akala ko po nasa ibang lugar kayo. Ano ba yun? Alyaga? Yun lang po, every last Sunday of the month, nagpupunta po ako ng ibang chapter o ng outreach sa Aliaga po. Dalawa po yun, Santiago and San Emiliano. Ayan. Wow, napakasipag naman ni Pastora. Santiago, Aliaga at Santiago. Aliaga, Nueva Ecija. Santiago. GSM din naman. Opo, wow. Sipag. Ayan po, nakaka-convict naman. Talaga, ganyan kumilos ang Panginoon. Tapos sa Kulaylay po, Yes. Yes. Ayan. Karamihan po dyan, mga bata. Marami po ba sa inyong bata or adult? Mas marami po ang kababaihan. Mas marami po ang kababaihan, pero nag-stand out na rin po ang mga tatay, kalalakihan, ayan. Sapagkat ang Lord na rin po ang kumikilos sa kanilang mga buhay. Kasi, Hallelujah. ang Diyos po ang gagawa po ng kaparaanan para po sila ay malapit na sa presensya ng Panginoon. Yung pong dating imposible, ngayon ay posible sa ating Panginoon. Yes. Amen. Kaya nang biyaya ng Lord sa lugar po ng Marina ko sa hirap po ng war. So, sabi ko nga po, hindi mananatiling ganun na lamang yung buhay ng mga anak niya sa lugar na yan kung saan. Pinili po niya na magkaroon ng gawain doon at hindi po niya hinayaan na mawala po kasi nagkaroon din po ng ano po dun sa amin before ng pagsubok. Parang mawawala na po yung gawain doon, mag-aatil yung mga charge dito po. So, ang tawagin po namin yun ay bundok. Nandito po kami sa city. Kumbaga po, 30 minutes away from the city of San Jose City. Ayan po, alam po ni Pastor Tim at ni Brother Ramil. Ayan, lahat po ng mga pastor na nagpunta rito. Sabi po nila, napakalayo po ng lugar. Yung po bang alam niyo po yung piso na lang langit na. Sabi po, sa sobrang layo. Ang ganda po nun. So, umuugang lupa. Umuugang lupa. Yan po yung ano nila dati. Pero ngayon po, nakakabuti po ng Lord sapagkat hindi po niya hinayaan. Mawala po yung mga gawain ng Lord sa lugar na yun. Kung saan, masigit pa po niyang pinagpapala, lalo tigit po sa mga tao na patuloy po na sumusunod sa kalooban ng Lord sa lugar Amen. Ano kapag na Pastora, nakaka-relax talagang napakayong paligid. Malapit po kasi kami sa kabundukan actually. Alam po ni Sister Rose. Ang ganda naman. Malapit na sa langit. Parating. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ay, swimming. Yes po. Yung maliit. Ayan. Pag napasyal po kayo ng San Jose City, para po sa amin. Ayan.
di ba, Chang Meli? Mo sila ng tinon. Ayan. Oh, yes, no. Ang nilaga. Ang talong at marami pang gulay. Amen, amen. Hallelujah. Yes, po, one time, magkita-kita po tayo in person. Di ba, Sister Rose? Yes. Invited ko po kayo sa November. Amen. Yun po ay biyaya ng Panginoon sa buhay po namin ng mga taga Villa Marina. Ayan. Hindi lang Villa Marina po, Laylay. Ayan. Kwento ko lang po. Yung pagbiyahe, kasi doon po yung ginamit ko yung sasakyan. Ano po kasi ako, nag-convoy po ako. Sabi ko, kala ko malakit. Sabi ko, gano'n, nakakapag yung dadaanan. Sabi ko, ay, ano ba ito? Sabi ko, gano'n. Parang may bahay pa kaya doon sa dulo. Praise God, kasi nakakatawa lang talagang, ano, kaya pagdating mo doon, ma-amaze ka naman talaga. Walang malayo. Amen po. Yes po. Sabi nga po, hanggang may lupa, sige lang. Kung saan po tayo dadalhin ng pananampalataya, sige lang. Sabi nga po, basta tayo po ay marunong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Yan. Amen. Pero mas maganda po yung hindi ka driver kasi para ma-appreciate mo lagi yung paligid. Sarap Yes po. Yung ikaw lang yung taga-tingin sa mga view, taga-video, ayan, po. Amen. Salamat pong Namin po sa Pastora Elsa. Kanina thank you nga din po sa bawat isa. salamat po. Nalalaglag si Sis Janet. Si Mimi Rose, may nais ka po bang idagdag? Amen. Opo. Kasi po, tayo po ay mag-share bago po tayo na po. Ako po na-bless po ako sa shinare po ni Pastora Joy. Talagang tunay nga naman isang pag-remind po and pang-encouragement po sa ating lahat. Ako po dun sa sharing po ni Pastora, naalala ko po dito yung kwento po ni Propeta Jeremiah. Nung siya po ay tinawag na Panginoong Diyos upang maging propeta. Merong, sabi nga si Propeta Jeremiah, talagang maano natin yung pagkakaroon niya ng pag-aalala. Sapagkat siya ibata pa. Parang kanina sa testimony ni Pastora Elsa, bakit ako? Ako yung pinakabata rito, samantalang yung mga ate ko, or merong pwede namang iba. Pero yung pagkatawag ng Panginoong Diyos talaga randomly. And at the same time, talaga makikita mo dito, hindi ang tawang magdi-decide, kundi ang Panginoong Diyos na ilalagay talaga niya doon sa magtatalaga. Yung para maging boses. Ito si Sister Elsa, gawin natin siyang tagapanguna, Kaya makikita natin dito na hindi dahil bata ka, hindi dahil matanda ka, hindi dahil marunong ka, kundi ikaw yung naging kalugod-lugod, ikaw yung nakikita ng Panginoong Diyos na magiging magagamit niya mightily doon sa place na yon. And sabi ko nga, para siya si Propeta Jeremiah, pero girl version. And sabi nga po dito makikita po natin na madami ang higit at matalino pero isang batang Jeremiah ang tinawag upang maging instrument sa bayan ng Israel. Ganun din po sa lugar po nila dun sa Villa Marina po, Kulaylay, talaga makita natin ang daming pwedeng madistino, ma-assign po dun, pero isang Pastora Elsa po ang binigyan ng pagkakataon sa pribilehiyo na magamit po yung kanyang gift, yung kaloob na yun, na magbahagi, And at the same time, nakikita ko po kasi dito is yung character ni Pastora Elsa na, kasi si Pastora Elsa po kasi is talagang, po kasi ito marami siyang mga connection na pwede niya ma-connect sa Panginoong Diyos. Kasi, po kasi, Zuma instructor po kasi si Pastora, so ibig sabihin, pag mga ganon, group yan, na magagamit mo yung time na yun, yung opportunity na yun to share, to spread the word of God, akala mo lang nagsusumba, akala mo lang nagtuturo, pero hindi, kasi afterwards, merong mga short na dalaminan,
sharing ng Word of God, no po, na mariremind mo sila in simple words, pero ang laking impact nun sa kanila once na maalala nila, no? Ay, sinabi to ni Pastor Elsa, no? Pero doon nga makikita natin na bakit si Pastor Elsa yung itinalaga doon. Kasi merong purpose and layunin. Kasi talagang magagamit niya kung ano yung, kumbaga dito sa mundo, ano yung meron siyang skill, no? Nagagamitin niya doon naman sa part na talagang, kaparaanan ng Panginoong Diyos. And sabi nga po dito, no, si Apostol Paul, no po, it's remind din po sa atin na hindi kailangan ng Diyos ang marunong at sabi nga po yung nakakalamang, kundi ang isang tao na may pusong teachable heart, no po. Kasi aminin natin, no, talagang kapag tinawag tayo ng Panginoong Diyos, maalala natin yung mga alagad, wala naman silang alam eh. Diba? Mga mangingisda, no po, yung isa, tax, ano pa, no? Pero makita natin dito, bakit sila yung tinawag ng Panginoong Diyos? Kasi kung ano yung skill na meron sila that time, hindi yung gamit, kaya talaga dito makikita natin na hindi kailangan na marunong ka agad doon sa ministeryo na itatalaga sa'yo ng Panginoong Diyos. Ito, no? Yung si Lord palagi yung mabigyan natin ng karangalan. Si Lord yung i-declare natin sa bibig natin sa mga salita na, hindi, ako lang. Hindi ko kaya to, pero si Lord ang nagbigay ng kalakasan. Yung ganun ba na maibubulalas natin? Kasi kapag sa iba, halimbawa, no, hindi nila tunay na nauunawaan ang kanilang pagmiministeryo at inangkin nila ang karangalan dahil sa kanilang talino at karunungan o kahusayan, hindi mabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoong Diyos. Maisasantabi ang Panginoong Diyos kasi mangingibabaw ang skill ng tao. Kaya sabi nga at tinatawag talaga, dito mapapatunayan natin yung mga tao na sa tingin nila, sa sarili nila, hindi karapat-dapat, hindi marunong, ganito, ganyan. Pero yung dapat sa mata ng Panginoong Diyos, no po. And dito nga po, sabi nga po dito, no, kaya naman yung patotoo na yung sabi ko nga po, yung mga buhay ng mga alagad, wala silang nguno, at first, empty ang kanilang sisidlang spiritual, pero, no po, kalauna sa kanilang pagpapatuloy with Jesus Christ, sila ay nag-grow at nagbunga. At ito po yung pinakamahalaga, from zero. Sabi ko nga noon, testimony ko rin, di ako marunong magbasa ng Bible, di ko maunawaan ng Bible, yung chapter, di ko alam po ano yung chapter sa verse. But praise God, kasi yung ngayon talagang all glory to Him, kasi ito yung isang biyaya na sabi nga, let's grow in grace, na dahil sa wala tayong alam, yung Panginoong Diyos ang mismong nagtanim ng binhi na yun sa puso natin, sa spiritual natin. Kaya very proud tayong mga Kristiyano kasi naging teacher at mentor natin sa Holy Spirit, ang Panginoong Diyos na talagang binigyan tayo ng kanyang salita. So, sabi nga, sa pag-grow naman, ito po, magtatapos na po ako, sa pag-grow naman, hindi nagmamatter ang mabilis at pagkauna. Ako, sa pag-grow naman, ito po, magtatapos na po ako, sa pag-grow naman, hindi nagmamatter ang mabilis at pagkauna. Ayun, opo. No? Kundi yung manatili po tayo sa race, no po, sabi nga po, na tinatapos ang ating journey. Po, basta magkaroon na tayo ng ano mo yung talaga tayo ay nakay Jesus Christ. And sabi nga po dito, sabi nga, manatili tayo sa race na tinatapos ang ating journey towards God. Let's continue na magpatuloy at paproso tayo kanya. Kaya yung po mga